7 years exit sa 4-piece, tatanggalin na at ano naman ang ipapalit? So, paano naman ang mga delayed payments sa mga 4-piece? Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Ang sasabihin ko sa inyo, wala na yung 7 years. Final approval na aalisin na natin yung 7 years na limit. Hindi sila pipilitin na alisin kasi alam namin yung iba sa nila hindi pa ready eh. Pero syempre pag nag-SWIDI ka at level 3 ka na, talagang kailangan na. Ayon mismo kay Sec. Rec. Gatchalian, ang tungkol sa pag-aalis o pagbabago ng 7 years exit limit sa 4-piece ay nakadepende na ngayon sa SWDI o Social Welfare Development Indicator. Sila ang nagdedetermine kung gagraduate na ang isang member. So bakit pinag-uusapan ang pagtanggal o pagbabago ng 7 years limit? Number 1, para mas maging flexible ayon sa tunay na kakayahan ng pamilya. Ito ay hindi lang basta tatanggalin ang 7 years limit. Gusto ng gobyerno na mas tignan muna kung ang pamilya ay tunay na nakaaangat sa buhay bago sila i-exit sa programa. At sa halip na automatikong tanggalin o alisin pagkatapos ng 7 years kahit hindi pa maayos ang sitwasyon ng pamilya. Number 2, para mabigyan ng mas mahabang suporta ang mga tunay na mahihirap. May mga argumento na maraming benepisyaryo ang hindi pa rin umaangat sa labas ng kahirapan kahit umabot na sila ng 7 years. Kaya sinasabi ng ilan na mas mainam na ibase ang exit sa pag-unlad at hindi sa fixed years lang. Number 3, para hindi agad mawala ng benepisyo ang mga pamilya na hindi pa handa. Kung ibabatay ang exit sa tunay na sitwasyon, halimbawa sa pagkakaroon ng sustainable livelihood o pagtaas ng kabuhayan, mas maganda ito sa dating sistema at maiiwasan ang biglaang pagkawala ng benepisyo ng mga pamilya na talagang nangangailangan pa. So, kailan mag-graduate ang 4-piece? Mag-exit o gagraduate ang isang 4-piece household kapag wala nang eligible na bata, yan yung 0 to 18 years old, at halimbawa, nakatapos na ng senior high ang pinakahuling benepisyaryo. Nakaangat na sila sa kahirapan ayon sa assessment ng DSWD. Kapag ang pamilya ay na-classify na bilang self-sufficient o hindi na poorest of the poor base sa evaluation. May paglabag sa kondisyon ng programa tulad ng hindi pagsunod sa school attendance, health checkups o iba pang mga requirements. Voluntaryong pag-exit kapag ang pamilya ay kusang nagpahayag na hindi na kailangan ng tulong.